Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig sa pangunahing himpilan ng radyo sa Pilipinas. Ako po ang inyong tagapagtanghal, Thomas Benedict M. Beneventura. Narito ang mga balita sa umaga. Balita sa umaga. Umabot ng 4 hanggang 5 piso bawat litro ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa oil industry sources, posibleng umabot ng 5 piso at 35 sentimo hanggang 5 piso at 55 sentimo ang pagtaas sa presyo ng diesel kada litro. Maaari namang umakyat sa 3 piso at 60 sentimo hanggang 3 piso at 75 sentimo ang bawat litro ng gasolina. Ayon naman sa DOE o Department of Energy, ito ay sanhi ng pagdagdag sa presyo ng krudo, kung saan pumalo sa $117 kada barel ngayong Marso mula sa $92 kada barel noong Pebrero. Nangyari din ito dahil sa malubhang kakulangan na supply mula sa OPEC o sa Organization of Petroleum Exporting Countries. Walang tuwirang epekto ang digmaan ng Russia at Ukraine dahil 5% lamang ang supply ng krudo na nanggagaling sa Russia. Subalit mapipilitan pa rin ang paghigpit ng ibang bansa sa supply ng krudo. Bilang tugon, planong ipatupad ng DOE ang SPRP o Strategic Petroleum Reserve Program, kung saan makikipag-ugnayan ang pamahalaan sa pribadong sektor upang makalikha ng sapat na supply ng krudo sa panahon ng krisis. Magbibigay rin ng piso hanggang 4 na pisong bawas sa bawat litro ng mga produktong petrolyo para sa mga PUV o Public Utility Vehicles. Bumagal ang pagbabakuna laban sa COVID-19 noong huling linggo. Ulat ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe, 300,000 na lamang ang nababakunahan kumpara sa mahigit 1 milyon noong nakaraang linggo. Kahit bumaba na raw ang vaccine hesitancy, lubhang nabawasan naman ang urgency o prioridad ng mga tao sa karagdagang pagbabakuna o inokulasyon ng booster shots. Wala noong ika-3 ng Marso, umabot na ng 10 milyon ang nakatanggap ng booster shots at 63 na milyong katao ay fully vaccinated. Sisimulan na rin sa March 10 hanggang 12 ang pambansang pagbabakuna na planang mapakunahan ang humigit kumulang 1.8 na milyong senior citizens. Itinanggi ni Luke Espiritu ang mga pahayag ni Larry Gadon at Harry Roque ukol sa martial law victims. Noong nagsagawa ng debate ang SMNI na pagmamay-ari ni Apollo Kibuloy, tinanong ang mga kandidato para sa Senado ukol sa kanilang mga pananaw sa Juvenile Justice and Welfare Act. Tinugon ni Gadon na ang simbahan ay patuloy lamang sa pagbabatikos sa martial law. Ipinahayag naman ni Espiritu ang mga pagkakamali at mga pang-aabuso ng diktadorya ni Marcos, ngunit pinutol ito ni Gadon. Matatag na sinabi ni Espiritu na oras niya pang magsalita at pinagpatuloy na ayon sa Amnesty International, 3,257 ang napatay, 35,000 ang tinorture at 70,000 ang ikinulong noong martial law. Mali naman ang pahayag ni Gadon na wala raw ang patunay at ebidensya na may pakita ang mga martial law victims sa Regional Trial Court at sa Court of Appeals. Sa katotohanan, ang kaso ay nabaliwala hindi dahil sa kawalan ng ebidensya kundi sa kawalan ng jurisdiksyon. Sinuportahan naman ni Harry Roque si Gadon sa pamamagitan ng pagsabi na wala raw human rights violations si Marcos Jr. at walang kaso na pumapatunay na siya ay nagnakaw. Bilang tagapangasiwa ng pagmamay-ari ng kanyang ama, tinanggi ni Marcos Jr. ang mga pahayag ng pamahalaan ukol sa kanyang ill-gotten wealth. Noong 1993, hinatulan ng isang korte sa US si Marcos Jr. ng contempt kung saan pinatawan siya ng $353 milyong at iniiwasan hanggang ngayon. Mayroon ring desisyon ang Korte Suprema kung saan kailangan niya magbayad ng 23 na bilyong piso sa deficient estate tax noong 1997 na posibleng 200 na bilyong piso na ngayon. With all due respect to Attorney Harry Roque, I know your history. You were anti-Marcos before. You were for human rights before. Your life, you spent your life against the Marcoses. You worked for human rights. And now that you were given a Senate spot under the party of Bongbong Marcos, now you cry hallelujah and praise Marcos. Ang unang balita ay makaapekto ng malaki sa ating lipunan dahil ang patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay makapagpapahina ng ating ekonomiya sa kadahilanan na mababawasan na ang kita ng mga taong kabilang sa sektor ng transportasyon at maaaring magpataas sa unemployment rate at kahirapan sa bansa. Kung kulang ang bilang ng mga serbisyong ibinibigay ng transportasyon, mas mahihirapan din ang paggalaw ng supply, lalo na sa pagkain, na posibleng magbunga ng pagbaba ng kita hindi lang ng mga producer kundi pati sa lahat ng sektor ng ekonomiya. May kaakibat din itong pagtaas sa presyo ng mga pangunahing produkto at bilihin sa merkado na magpapalabis sa inflasyon.
Dahil sa mataas na presyo ng krudo, maaaring tumaas rin ang presyo ng kuryente na may mga masasamang epekto sa sektor ng industriya at paglilikot. Sa kalabang balita, negatibo ang epekto nito sa bansa dahil ang pagbaba sa bilang ng mga taong tumatanggap ng booster shots ay posibleng magdulot ng muling pagtaas sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 dahil maaaring mawala ang panandaliang immunity na ibinibigay ng bakuna na tumatagal lamang ng 6 hanggang 12 buwan. Bilang isang resulta, pwedeng bumagsak ulit ang ating ekonomiya, tumaas ang kawalan ng trabaho at manumbalik ang matinding inflasyon. Ngunit kung may babalik ang urgency sa pagbabakuna, siguradong makakamit na ang herd immunity at ang unti-unting pag-unlad ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga negosyo at industriyang mahalaga sa pagpapatuloy ng pag-ikot na daloy ng salapi sa bansa. Ang ikatlong balita ay magdudulot ng malawak na epekto sa ating bansa sapagkat kinakailangan nating pumili ng mga senador na tunay ang katapatan, layon at pagmamalasakit sa ating bansa. Hindi dapat pinapalampas ang mga kasinungalingan at pagtatanggi sa mga pagkakahatol ukol sa isang tao dahil ito ang batayan kung ang kandidato para sa kahit anong pwesto ng pamahalaan ay magiging makatwiran, makatarungan at makatotohanan, hindi lang sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin kundi pati na rin sa paglikha, pagpapatibay at pagpapatupad ng mga batas na gumagana upang paunlarin ang mga aspektong pang-ekonomiya, pang-militar at pang-kalusugan. Tomas Buenaventura, nagpapalita. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Marta Pangan, nagbabalita. Patuloy ang pag-alingawngaw ng pagsabog at putok ng baril sa kabisera ng Kiev ngayong Biyernes. Ayon sa ulat, nagtakbuhan ang mga residente para makapunta sa ligtas na lugar nang marinig ang malakas na mga pagsabog sa bahagi ng Oblonsky. Nagkasagupa rin ang Ukraine Army at Russian forces sa Kiev. Nanawagan ng Ministry of Defense sa mga sibilyan na ipagbigay alam sa kanila ang pagkilos sa mga tropa ng Russia. Hinimok din sila gumawa ng mga pampasabog laban sa mga kaaway. Sa labas naman po ng Ukraine, nagpahayag ng suporta ang ilang bansa. Pinailawan ng asul at dilaw ang pamosong Canadian National Tower bilang pakikiisa nito sa Ukraine. Nangako si Prime Minister Justin Trudeau ng Canada na pananagutin ang Russia at inanunsyo naman ng Japan na papatawan ito ng sanctions. Nagkasundo na rin umano ang G7 leaders na parusahan ang ekonomiya ng Russia. Sinusulong po naman ng France na putulin ang lahat ng ugnayan ng Russia sa pandaigdigang sistemang pinansyal bilang parusa nito. Nagtipon naman sa labas ng White House sa Washington DC ang ilang individual para iprotesta ang paglusob ng Russia sa Ukraine. Panawagan naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga mamamayan ng Russia na magprotesta laban sa pag-atake ni Vladimir Putin sa Ukraine. Sa isang pahayag, sinabi po naman ni Philippine Defense Department na patuloy na minomonitor ang kaganapan sa Ukraine at nakahanda ito para umalalay sa iba pang kagawaran na nangangasiwa sa pagpapauwi ng ating mga kababayan. Umaasa si Secretary Delfin Lorenzana na hindi nalalala pa ang sitwasyon at mareresolba ang sigalot sa diplomasya at batas na umiiral sa buong mundo. Ang maaaring maging epekto nito sa ating lipunan kung sakaling ang gerang ito ay matuloy ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at maaari ring bumaba ang ating ekonomiya dahil sa gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Magkakaroon din ng tinatawag na inflation. Ako po si Marta Pangan, nagbabalita.